ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magkakarambulan na. Si Lynette laban kay Moira, si Annalyn naman laban kay Zoe, at si RJ laban kay Carlos. Nalalapit na ang katapusan ni na Moira, Zoe at Carlos. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Nagkagulo na nga sa fantasy ball ng Apex. Nagde-deny pa si Moira sa lahat ng mga sinabi ni Annalyn na siya talaga si Moira. Sumulpot pa si Nushi G para mapatunayan ang lahat ng sinabi ni Annalyn. Maya-maya ay dumating rin si Giselle na may daladalang DNA test result para ipamudmod sa lahat ang katibayan na si Morgana nga at Moira ay iisa. Wala nang kawala si Moira. Nagalit pa siya sa kanilang lahat para mapagtakpan ang sinasabi nila Giselle. Kahit ang alalay niyang si Olga ay walang nagawa. Tinabla ng takot si Moira. Nakakuha siya ng barel. Bago siya tumakas ay pinaputukan niya si Annalyn. Pero sinangga ito ni Giselle. Sinangga ni Giselle ang tama ng bala para hindi matamaan si Annalyn. Tumakas na nga si Moira na sinundan ni Lynette. Wala na rin choice si Zoe. Tumakas na rin siya at sinundan siya ni Annalyn. Sumunod si Annalyn matapos na malaman niyang may mga doktor na tumutulong na sa tita Giselle niya. Kesa naman makatakas pa si Zoe. Napansin ni RJ na sinundan ni Annalyn si Zoe. Nag-aalala siya dahil baka mapaano naman si Annalyn kaya sumunod na rin siya. Muntikan pang mabundol sina RJ at Annalyn dahil may isang truck ang parating nung naghihilahan sa daan sina Zoe at Annalyn. Habang nagtutulungan naman sina RJ at Annalyn, nakahanap ng tiyempo si Zoe upang magtago sa truck na muntikan ng makasagasa sa dalawa. Takot na takot si Zoe. Pinilit niyang makatakbo ng mas mabilis pa at makapagtago para hindi siya makita ni na Annalyn. Samantala, hinabol ni Lynette si Moira upang hindi makatakas. Kahit nasaktan si Giselle ay mas pinili ni Lynette na abutan si Moira dahil baka makawala na naman sa kanila ang kriminal. Nang maabutan ni Lynette, naglaban sila. Nagpangbuno sila hanggang sa naitulak ni Moira si Lynette nang malakas at tumama ang ulo ni Lynette dahilan upang mawalan siya ng malay. Ito na ang pagkakataon ni Moira para makatakas. Tumakbo siya ng mabilis at dumaan siya sa may bandang likuran upang walang gaanong makapansin. Madilim ang sinuutan niya, pero kahit ano pa at gaano pa kasikip o kahirap ang daanan ay susuotan ito ni Moira. Makatakas lang siya at makalayo sa lugar. Hindi na niya inisip si Zoe sa mga pagkakataong ito. Samantala, ang mga tao sa ball ay may takot rin dahil sa pagkakabaril kay Giselle. Naging busy sina Karen at Ivan sa pagsisigurado na maayos at ligtas ang mga tao sa paglabas sa lugar. Una-unahan ang pagtakbo ng mga tao sa paglabas. Takot na takot sila. May ilan pa ang nadapa. Ang iba naman ay muntikan pang masubsob. Dinala naman ni na Doc Ray at Doktora Menor si Giselle sa ospital para mabigyan ng lunas dahil napuruhan siya ng tama ng bala sa kaliwang dibdib. Sa mga oras na ito, nakarating na si Carlos sa lugar para sana mapanood niya ang event pero iba ang nadatnan niya. Nagkakagulo na. May ilang tao na ang nasa labas at narinig ni Carlos ang bulungan tungkol sa pagbubunyag ng katauhan ni Moira. Marami ang galit na galit kay Moira. Hindi rin nakataka sa bulungan ang kinaiinisan nilang si Zoe. May isang ale pa na lumapit kay Carlos para humingi ng tulong dahil ang akala nila ay pulis si Carlos. Dahil nakasuot siya ng uniforme ng pulis, tinuro ng ale kung saan banda tumakbo ang isang dalaga na pinakilalang CEO kanina. Pinapahuli ng ale ang babae kay Carlos dahil narinig niya na anak siya ni Moira. Nagkaroon ng ideya si Carlos na si Zoe ang tinutukoy ng ale. Nag-alala si Carlos kaya nagmadali siya para sundan si Zoe. May dala-dala siyang baril. Galing rin sa pulis na sinipa at binugbog niya kanina. Tumakbo si Carlos kung saang direksyon tumakbo si Zoe. Base na rin sa ale na nagturo sa kanya. Hanggang maya-maya ay dumating na rin ang mga tunay na pulis. Pumasok sa loob ng venue at hinanap ang mga salarin.
may mga taga-media rin na nagsipagdatingan para makapag-interview at mai-report nila sa sambayanan ang nagbabagang balita. Nagpa-interview rito si Nushi G. Nanawagan si Nushi sa mga tao na kung makikita nila ang babaeng nagngangalang Moira Rotaquio ay ipagbigay alam agad sa mga otoridad at mga kinauukulan. Ipinakita pa ni Nushi ang picture ni Moira sa kamera. Pinag-iingat niya rin ang mga tao dahil ang babaeng si Moira ay napakadelikado. Maaaring magpanggap siya na ibang tao upang hindi agad siya makilala. Sinabi niya na may kakayahan si Moira sa self-defense at kahit ano pa kaya nitong gawin para lang makapagtago. Samantala, nanganganib naman ang buhay ni Giselle. Sinugod siya sa Apex na walang malay. Sa ER, nire-revive siya dahil masama ang tama niya sa dibdib. Mukhang napuruhan ang puso ni Giselle. Nag-aalala sina Doc Ray at Doktora Menor. Kahit nakakaramdam sila ng pag-aalala, ay pinipilit nilang mailigtas si Giselle. Nagkaroon na ng malay si Lynette. Hinahanap niya si Moira, pero natakasan na siya. Unti-unti ay lumabas na siya. Sina Annalyn naman ang hinanap niya. Sa paghahabol naman ni Carlos kay Zoe, sa malayo pa lang, nakita na niya si Zoe. Nahalata niya ang takot sa mukha ni Zoe. Nagtago si Zoe sa isang malaking truck. Sinisilip sina Annalyn kung nakasunod pa rin ba sa kanya. Hanggang nilapitan ni Carlos si Zoe. Tinakpan muna ang bibig para hindi sumigaw, sakaling magulat siya. Nang lumingon si Zoe, nagpakilala si Carlos. Gumaan ang pakiramdam ni Zoe dahil may ama na siya na magtatanggol sa kanya. Niyakap ni Zoe si Carlos sa sobrang takot. Hinila ni Carlos si Zoe para makapagtago sila. Pero nakasunod pa rin sina Annalyn at RJ para hanapin si Zoe. Sinisigaw ni na Annalyn at RJ ang pangalan ni Zoe para sumulpot. Wala rin silang balak na saktan si Zoe. Ang gusto lang nila ay makipagtulungan si Zoe para mahuli ang mami niya. Sa paghahanap nila, maya-maya ay nakakuha ng tiyempo si Carlos para banatan si RJ. Natamaan si RJ. Nagulat si RJ dahil nasa harapan niya si Carlos na dapat sana ay nasa ospital pa. Pinapatigil ni RJ si Carlos at sumuko na lang siya sa mga pulis. Huwag na niyang idamay pa si Zoe. Pero hindi naman nakinig si Carlos. Matagal na niyang gustong gantihan si RJ at eto na ang pagkakataon niya. Pero hindi naman nagpatalo si RJ. Nakipaglaban din siya. Sa kabilang banda nakita ni Annalyn si Zoe. Sinabi ni Annalyn na wala siyang gagawin kay Zoe. Sumama na lang siya sa kanila para makipagtulungan sa paghuli sa mami niya. Galit na galit si Zoe kay Annalyn dahil hanggang sa huli, pabida pa rin si Annalyn. Sabi ni Zoe, tigilan mo na ako Annalyn, baka matulad ka kay Lolo Pepe. Nagtaka si Annalyn. Nagiba ang hitsura ng mukha ni Annalyn. Kanina na naaawa kay Zoe ay galit ang pumalit. Nalaman na niya na si Zoe ang dahilan kung bakit namatay ang lolo nila. Inamin ni Zoe na hindi niya sinasadyang mahulog ang lolo nila sa bangin. Pero kung hindi siya titigilan ni Annalyn ngayon, ay baka matulad si Annalyn sa lolo nila. Maya-maya ay sumulpot si Lynette. Narinig ang lahat ng sinabi ni Zoe. Nabigla sila pareho ni Annalyn. Umiiyak si Annalyn. Nanariwa na naman ang sakit ng pagkawala ng lolo nila at si Zoe pala ang dahilan nito. Sinugod ni Annalyn si Zoe at akmang sasaktan pero inawat na sila ni Lynette. Pero hindi naman nagpaawat si Zoe. Sasaktan niya si Annalyn. Pero palaban si Annalyn. Lumaban na siya at ayaw niyang magpaapi kay Zoe. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.